Philippine National Police, ang pinakamalaking grupo ng mga kriminal. Ito ang buong tapang nakapahayagan ni Colonel Espinido sa kanyang pagharap sa Quad Committee na siyang nag-iimbestiga ngayon sa mga katiwalian sa ating bansa. The PNP is the biggest crime group in this country. Marahil ito yata ang magiging pinakamalaking kahihiyan ng ating bansa dahil nangangahulugan ito ng ating mga kapulisan na siyang pinaniniwalaan nating protektor laban sa mga kriminal ay mga kriminal din. Gaano ito katotoo? Katanungang dapat na mabigyang kasagutan. Pero ang ating sisilipin sa pagkakataong ito ay kung paano ito magbibigay daan upang ang ating bansa ay magiging tunay na makadiyos. Yun naman ang sa Panginoon ko, because in Matthew chapter 6 verse 33 it says that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. At kung paano ito magbibigay kahihiyan sa simbahan. Mabigat, Colonel, itong salaysay na ito, ha? Magandang buhay, bayan kong minumutya. Ito ang inyong silip-tigador taga-silip ng simbahan. Dahil kung sa gobyerno ay maraming pasaway at tiwali, sa simbahan ay may halimaw. Ang layunin ko'y masilip nyo man lang ang kanyang mga gawa, sakaling mabuksan ang ating mga diwa sa nakasanayang relihiyon at makita natin na ang ating tanging kailangan ay ang ating tagapagligtas, si Jesus. The PNP is the biggest crime group in this country, Your Honors. Is that true? Pero hindi lang ang mga mabibigat at nakakagulat na pagsisiwalat na inihahayag ni Colonel Espinido sa imbestigasyon base sa kanyang sinumpaang salaysay. Dahil agaw pansin din ang kakaiba nitong pag-uugali dahil sa kanyang mga pagsagot ay gumagamit ito ng salita ng Diyos. In the book of Luke 3:14, Lucas 3:14, New International Version, I quote, "Then some soldiers asked him, 'And what should we do?' He replied, 'Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay.'" Makontento kayo sa mga sahod ninyo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo. Bagamat bawat pangulong naihalal ay sa Biblia humahawak sa kanilang panunumpa, bumabanggit tayo ng pangalan ng Diyos at tayo ay nananalangin. Pero ito na yata ang unang pagkakataon na nakakita tayo ng hindi lang paghawak, pagbanggit ng pangalan ng Diyos at pananalangin, kung hindi ang paggamit ng salita ng Diyos sa buhay at sa kanyang trabaho. Na maglingkod ng may sigasig, dignidad at integridad. Na magsalita para sa tama, na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo. Kaya nagmukha siyang pastor, pare o maging apostol dahil natural na naipapangaral niya ang salita ng Diyos. Lucas 3:14. Pangangaral ng salita ng Diyos na tila pinagmamay-arian ng mga lingkod daw ng Diyos dahil sila lang daw ang may authority na mangaral. Kaya silipin nating mabuti ang magandang halimbawa na ito sa buhay ni Colonel Espinido. Hindi ito nagyaya na doon ka lang dapat magsimba sa kanilang simbahan dahil ito lang ang totoo. Hindi rin ito nagsabi na ang kanilang pinuno lang ang totoong sugo ng Diyos. Nangaral lang ito ng salita ng Diyos dahil ito ay kanyang ipinamumuhay. Bagay na higit na mas mayroong authority sa pangangaral kesa doon sa mga nag-aangkin. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Umpisahan na nating sundan ang magandang halimbawa na ito, mga kababayan ko. Basahin natin ang ating mga kanya-kanyang Bible at ipamuhay natin sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho at sa ating komunidad. At tiyak, hindi lang natin mamamalayan na ang ating bansa ay magiging tunay na makadiyos. At mahuhuli natin ang mga nag-aangkin. Pastor Apollo Tibuloy, Jacqueline Roy,